Lahat ay nagsisimula sa unang bahagi ng ang isang pangkat ng mga manlalakbay ang nakatagpo sa isang yelo mula sa Ice Ages, na naglalaman ng isang babae sa loob nito, isang sinaunang diyosa na nakatulog ng libu-libong taon. Ang mga lalaki ay nagulat at isa sa kanila ang nagutos na makipag-ugnayan sa hukuman ng mga mages, nang hilingin ng diyosa sa kanila na dalhin ang pinakamahusay na manlalaro sa panahong iyon sa kanya sa mundong ito. Nabuboard ang mga Diyos at nagbibigay sila sa mga tao ng mga superhuman o mahiwagang kapangyarihan na gumagawa na pagkadakila sa kanila, at binibigyan sila ng kakayahang harapin ang mga Diyos sa mga laro. Sa ngayon at sa unang pagkakataon, 3 laro laban sa mga Diyos ang nangyayari ng sabay at minamarkahan ang isang makasaysayang sandali kung saan tumigil ang mga tao mula sa buong mundo para manood. Isang batang lalaki na nagngangalang Faye ang naglalakad sa mga kalye nang siya ay dumaan sa isang screen na nagbo-broadcast ng 3 laro. Ang bawat isa sa kanila ay may ilang mga manlalaro na nagsikap ng husto para manalo sa mga hamon, gayunpaman sa kabila ng lahat ng pagsisikap at lahat ng mahigit 100 dakila ay natalo o sumuko sa tagumpay, tinapos ang 3 laro nang walang anumang panalo para sa mga tao. Natapos ni Faye ang panunood ng broadcast at nagpa siya na sundan ang landas habang siya rin ay isa sa mga challenger na kilala rin bilang kilala ng ilang tao sa kalye. Ang lalaki ay nagtungo sa isang lugar na tinatawag na The Broken Hall of Justice, kung saan kinilala siya ng iba pang mga challenger pagdating niya. Si Faye ay sinalubong ni Miranda at ito ang tagapamahala, isang tao na hindi niya nakita sa loob ng 6 na buwan at ang dalawa ay pumasok sa elevator at ipinaliwanag ng tagapamahala kay Faye na 1 taon na ang nakalipas, isang sinaunang diyosa ay inalis mula sa lupang permanenteng nakakubli at hiniling niya ang pinakamahusay na manlalaro ng panahong iyon, na walang duda siyang si Faye. Naalala ni Faye ang insidente pati na rin ang katotohanan na ang diyosa ay dinala sa Hall of Magic bilang malapit ito sa lokasyon kung saan siya natagpuan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Miranda na siya ay isang kakaibang diyosa dahil sa nakaraan siya ay nagtago habang naglalaro ng hide and seek sa mga tao, kaso nakatulog habang nagtatago at nagpahinga sa yelo ng 3,000 taon. Mukhang siya ang avatar ng apoy sa anyo ng isang dragon, at ipinaliwanag din ng tagapamahala na ang babae ay isang dating diyosa na ang kapangyarihan ay naging mahina na bagamat siya ay malakas pa rin at dahil dito, hindi siya dapat gawing nagagalit dahil madali niyang magagawa ang lungsod patungo sa abo. Tinanong ni Faye kung bakit sila nakikisalamuha sa isang mapanganib na diyosa na ito, at sinabi ni Miranda na noong una ay walang nakakaalam ng kanyang kakayahan, ngunit ngayon gusto nila siyang magbantay sa babae. Nagpanik ang lalaki nang malaman niya na pumunta siya roon para maging bantay para sa isang diyosa. Ipinaliwanag ni Miranda na hindi pa rin alam ng mga tao ang dahilan ng pagbaba ng mga mas mataas na espiritual na nilalang at ito ang mga Diyos sa Earth, kaya't nais nilang malaman kung bakit naruroon pa rin ang diyosa at siya lamang ang may kakayahang gawin ang gawaing ito. Naintindihan ni Faye na siya ang pinakakwalipikado dahil ang kapangyarihan ng mga Diyos ay napakalakas at madali nilang mapuksa ang mga tao, ngunit dahil siya ay may arise na hindi namamatay, siya ay ideal sa pagharap sa babae at inihayag ni Miranda na ang diyosa mismo ang pumili sa kanya. Sa mga sumunod ay pumasok ang dalawa sa silid kung saan naghihintay ang diyosa, at napansin ni Faye ang libu-libong mga laro na nasa lahat ng dako, napansin na malinaw na mahilig siya sa mga laro at pagkatapos ay kinuha niya ang 2 dice at inihagis ito para makuha ang mga numero na nais niya. Nagtaka si Miranda kung paano niya nagawa iyon at ipinaliwanag ni Faye na ang lahat ng kailangan niyang gawin ay ilagay ang mga kabaligtarang panig ng mga numero na nais niya, na nakaharap pataas at ihagis ang dice ng may perpektong puwersa para mapapagulong ito. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang diyosa at agad na napansin ni Faye ang pagkakahawig niya sa isang babaeng kilala niya noong bata pa siya. Ipinakilala siya ni Miranda bilang ang pinakamahusay na manlalaro na nagawang manalo sa 3 laro laban sa mga Diyos. Sa 3 taon mula nang siya ay naging isang dakila, sinabi niyang siya ay itinakda bilang isang tagapangasiwa at ipakilala ni Miranda ang diyosa na nagngangalang Lies at hiniling sa lalaki na ipakilala ang sarili niya dito. Gayunpaman si Faye ay tila napako sa pagkakatitig dahil sa pagkakahawig nito sa tao na kilala niya sa kanyang nakaraan. Ang 2 burloloy ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyari kay Faye at nagpa siya si Miranda na bumalik sa kanyang trabaho at iwan silang dalawa upang mas magkakilala sila. Subalit bago siya umalis, pinaalalahanan niya si Faye na gawin ang kanyang makakaya bilang isang tagapangasiwa at pagkaalis ni Miranda sa silid, lumipad si Lies papalapit kay Faye at sinabihan siya na libangin ang kanilang mga sarili sa isang laro.
Sinubukan ng lalaki na sabihing maaari lang silang mag-usap, ngunit sinabi ng Diyosa na magpapakilala sila sa pamamagitan ng isang laro, at kaya nagsimula si Lies na magayos ng ilang mga baraha sa mesa habang iniisip ni Faye kung ito ba ay magiging isa sa mga laro laban sa mga Diyos, yamang hindi ito kasali sa mga elemento kung saan nangyayari ang mga hamon. Pagkatapos ay napansin niya na ang mga baraha ay may mga salitang nakasulat dito katulad ng pangalan, edad at bayan na pinagmulan, pangarap at libangan at ipinaliwanag ng Diyosa na ginawa niya ang larong iyon nang siya ay nababagot. Ito'y tinatawag na laro ng alaala ng pagpapakilala, na may parehong mga tuntunin tulad ng isang memory game gamit ang isang deck ng mga baraha kaso sa halip na pagtugmain ang magkaparehong numero, kailangan mong pagtugmain ang isang pares ng mga paksa sa pagpapakilala sa sarili at kapag ito'y nangyari, kailangang magpakilala ang isa ayon sa baraha. Sa madaling salita kung siya ay makakakuha ng isang pares ng mga baraha ng bayang pinagmulan at halimbawa, kailangan niyang magkwento tungkol sa kung saan siya nanggaling at pagkatapos ipaliwanag ang mga tuntunin, nagsimula si Lies na ihalo ang mga baraha habang hinihiling kay Faye na tumugon ng tapat sa anumang pares na lumabas. Sumang-ayon ang lalaki ngunit hiniling niya na ihalo ulit ang mga baraha dahil naalala niya ang kanilang posisyon nang ilagay ito ng Diyosa sa mesa para ipaliwanag ang mga tuntunin, at sinundan niya ito ng tingin habang ito'y hinahalo, isang lumang ugali mula noong siya ay nagte-train kasama ang isang tao sa kanyang nakaraan. Humanga si Lies sa kasanayan ni Faye at hinangaan ang kanyang pagnanais na maglaro ng patas at hindi mandadaya para manalo at pagkatapos, naramdaman ng Diyosa na sayang lang na maglaro sila sa isang mesa at gumamit siya ng kapangyarihan para palutangin at paikutin sa hangin ang lahat ng mga baraha. Habang pinagmamasdan, napansin ni Faye na hindi niya nakakalimutan ang isang baraha at tiyak na ganito rin ang kanyang kalaban at sa ganitong paraan, magiging mas mahirap ang laro dahil patuloy na magpapalit-palit ng pwesto ang mga baraha. Nagpa siya ang Diyosa na magdagdag ng isa pang tuntunin para malimitahan ang mga kalahok sa isang solo na bahagi, hindi tulad ng karaniwang memory game kung saan ang sino mang makakahanap ng pares ay maaaring ulitin ang turno. Napansin ni Faye na ito ay nagpapagana sa larong ito na maging higit pa sa simpleng pagmemorya, na nagdulot ng kaguluhan sa kanilang pareho na maglaro at samantala ay pinapanood sila ni Miranda sa pamamagitan ng isang nakatago na kamera. Si Faye ang unang naglaro at nakapulot ng mga baraha ng bayang pinagmulan at uri ng dugo at dahil sa tema, nagtanong siya kung ang mga Diyos ba ay may dugo at ipinaliwanag ng babae na oo at ito'y mas mainit pa sa love na kaya nitong tunawin ang gusaling iyon sa isang patak lamang. Ngunit kung gusto niyang malaman pa ay kailangan niya ang pares ng uri ng dugo. Sunod ay pumili si Lies ng isang baraha ng pangalan at isa pa mula sa bayang pinagmulan, pagkatapos maipakita ang unang pares ng mga baraha, tinanong ng Diyosa kung alam ni Faye ang kanilang posisyon at walang kahirap-hirap niya itong naibalik. Inihayag ni Lies na ang kanyang bayang pinagmulan, tulad ng karamihan sa mga Diyos ay nasa elemento at ang lugar na tinatawag ng mga tao na mas mataas na espiritual na kaharian, at kailangan nilang gumamit ng espesyal na pintuan para makapasok. Habang naglalaro, naalala ni Miranda na lahat ng mga laro laban sa mga Diyos ay nangyayari sa elemento, at bilang gantimpala sa pagkapanalo ay maaaring gamitin ng mga dakila ang bahagi ng kanilang arise sa totoong mundo. Habang dumarami ang kanilang panalo, mas marami silang magagamit sa mga kapangyarihang ito na kinakailangan para matuklasan ang mga hindi pa nagagalugad na lupain sa mundong ito, at 73% ng planeta ay nananatiling hindi pa na-explore at ito'y tahanan ng mga malalaking nilalang sa lahat ng dako. Bukod dito ay nawawalan ng karapatan ang mga dakila na maglaro pagkatapos ng 3 pagkatalo, at nakukumpleto ang laro sa 10 panalo na kasama ang selebrasyon bilang gantimpala. Ito ay isang bagay na hindi nila nauunawaan ang kahulugan at dahil walang sino man ang nakakamit ng maraming tagumpay. Nag-iisip si Miranda na marahil si Faye ay maaaring makamit ang layuning ito at bumalik sa laro ng memorya. Nagkomento si Faye tungkol sa mabilis na tugon ni Lies tungkol sa kanyang bayang pinagmulan, at ipinapaalala sa kanya ng Diyosa na iyon ang tuntunin ng laro at ang mga tuntunin ay hindi lamang mga paghihigpit kundi isang anyo ng libangan. Mamaya ay nakakuha siya ng pares ng mga barahan ng pangalan at napagtanto niyang hindi pa siya nagpapakilala at ipinaliwanag niyang ang kanyang pangalan ay Faye Theophilus. Tinanong siya ng Diyosa kung mayroon siyang palayaw at itinanggi ito ni Faye subalit napagtanto niya na ang laro ay hindi lamang nangangailangan ng memorization,
kundi pati na rin ang pag-iisip tungkol sa kung anong mga tanong ang itatanong sa mga pares ng baraha na nakuha niya upang masakop ang maraming katanungan hanggat maaari. Bukod pa rito, dahil ang layunin ay makilala ang kalaban at kahit alam niya ang posisyon ng isang pares ng mga baraha, ang hindi pagkukuha ng ilan ay maaaring susi sa tagumpay at dapat niyang piliin ng maingat ang tema ng mga baraha na kukunin niya upang mangalap ng kasing dami ng impormasyon hanggat maaari, yamang ang bawat manlalaro ay may tanging isang turno kada round. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalaro, natuklasan ni Faye kung saan ang mga baraha na kailangan niya subalit sa puntong ito, nakakuha si Lies ng isang pares na hinahangad niya at isang blankong baraha na nagpapahintulot ng anumang tanong, katulad sa Joker sa isang karaniwang deck ng mga baraha. Komento ng Diyosa na talagang gusto niya ang pares na iyon ng mga baraha at pinaalalahanan si Faye na sinabi niyang dapat siyang sumagot ng mga tanong ng tapat, biglang nagbago ang ekspresyon niya at tinanong kung ano ang tunay na dahilan ni Faye sa paglapit sa kanya, nililinaw na hindi niya papayagan na magsinungaling si Faye. Pinagmasdan ni Faye ang kapangyarihan na malinaw na taglay ng Diyosa at naalala muli ang tao mula sa kanyang nakaraan. Pagkatapos ay napansin niya na pareho silang naghahangad sa Joker na pares, at natutuwa siya sa laro kaya nagpasya siyang maging tapat at inihayag na ang kanyang gawain ay magbantay kay Lies dahil nais malaman ni Miranda kung sino siya at ano ang kanyang mga layunin. Nagpanik ang tagapamahala, iniisip na ito ay magpapagalit sa Diyosa at magiging dahilan upang gawing abo ang lungsod kaso gayunpaman, sinabi ni Lies na inaasahan na niya ang ganitong tugon at pinasalamatan si Faye sa kanyang katapatan at sa paglalaro kasama siya. Sinabi ni Lies na hindi niya itatanong ang ganitong katanungan sa isang tao na hindi niya kilala at hiniling kay Faye na tawagin siya lamang sa pangalang Lies dahil hindi na kailangan ang formalidad sa kanila lalo pat sinagot niya ang kanyang tanong alinsunod sa layunin ng laro, at ang distansya sa pagitan nila ay pumipigil sa kanilang tamang pagtatamasa sa laro. Pagkatapos, pinatangay ni Lies ang mga pares ng baraha na nakuha ni Faye na kinabibilangan ng mga pangarap, bayang pinagmulan at mga libangan at napagtanto ni Faye na ang layunin ng laro ay hindi lamang upang makuha ang mga pares, hindi tulad ng orihinal na memory game, dahil hindi ito makatuwiran para sa kanya na piliin ang mga baraha ng pangalan kung alam na niya ang pangalan ng kanyang kalaban. Sa huli ay hindi ito magbibigay ng bagong impormasyon at masayang lang ang kanyang turno. Ang karagdagang tuntunin ng laging isang turno lamang ang nagpilit sa kanila pareho na matimbang ang mga baraha at impormasyon na nais nilang makuha at inamin ni Faye na ito ay isang nakakasaya na pagbabago. Pagkatapos ay tinanong ni Lies kung ano ang itatanong ni Faye kung nakuha niya ang blankong mga baraha, pagkatapos ng lahat ay para matuklasan ang kanyang mga layunin na kailangan lang niya ang mga pares ng mga baraha ng pangarap. Napagtanto ni Faye na handang linawin ni Lies ang kanyang pagdududa. Tinanong niya kung bakit nananatili ang Diyosa sa mundong iyon at hindi bumabalik sa elemento, at bakit siya ang napili sa maraming iba pang mas mahusay na dakila. Ipinaliwanag ni Lies na si Faye lang ang nag-iisang baguhan na may 3 tagumpay, isang bagay na bihira mangyari sa kanilang siglo at iyon ang dahilan kung bakit nais niyang tapusin ang laro ng mga Diyos kasama siya at inihayag niya na pumunta siya sa Earth para maglaro kasama ang mga tao. Kaso nalaman niyang hindi siya makakabalik sa kanyang mundo at maging Diyosa muli nang walang 10 tagumpay na kailangan sa laro ng mga Diyos. Nagulat si Faye at tinanong kung alam niya kung ano ang selebrasyon at ang premyo para sa mga makakakuha ng 10 tagumpay at kinumpirma ng Diyosa at ipinaliwanag na halos tama ang teorya ng sangkatauhan. Ang mga Diyos ay magkakaloob ng isang kahilingan sa dakila na makumpleto ang laro. Ngunit hindi ito tulad ng deduksyon ng sangkatauhan at hindi lamang ito isang kahilingan kundi kasing dami ng nais ng mananalo. Pagkatapos ay hinihila niya si Faye at dinala siya sa pasukan ng banal na pintuan, nakilala niya ito bilang dive center at doon ay sinabi ni Lies na matagal na siyang naghihintay para sa isang tao tulad niya at pagkatapos, pareho silang tumawid sa banal na pintuan at napunta sa mas mataas na espiritual na kaharian kung saan naninirahan ang isang higanteng nilalang. Bago pa may proseso ni Faye ang nangyayari, isang maliit na nilalang ang nag-anunsyo ng simula ng laro at ito ang tag war ng mga Diyos, na nagdudulot ng kaunting pagkasira sa mga gusali sa paligid na nagpapabagsak ng ilang piraso ng konstruksyon sa ibabaw ng mga kalahok, at lahat ay nagsimulang gumamit ng kanilang mga arise upang protektahan ang kanilang sarili. Nagtaka si Lei kung bakit hindi ginagamit ni Faye ang kanyang kapangyarihan, at ipinaliwanag niya na ang kanyang arise ay immortalidad at sa sandaling iyon isang malaking tipak ng debris ang nagsimulang bumagsak patungo sa babae. Nag-alala siya,
ngunit madali itong winasak ni Lies na pinapaalala sa kanya na siya ay isang sinaunang Diyosa at sinabi ni Lies na hindi niya magagamit ang 100% ng kanyang kapangyarihan at nakita niyang cute na nag-alala ang lalaki sa kanya. 10 minuto ang nakalipas nang dumaan sina Faye at Lies sa portal at dumating sa elemento. Napansin ng lalaki na medyo kahawig ng lungsod ang lugar at hinuhulaan ng babae na may kinalaman ito sa Diyos ng larong iyon, bagaman hindi siya sigurado dahil hindi niya kilala ang lahat ng mga Diyos. Pagkatapos ay nakita nila ang iba pang mga kalahok at binati ni Faye ang isang babae na nagngangalang Asa, ipinaliwanag sa kanya na kakabalik lang niya at agad na dinala sa mas mataas na espiritual na kaharian. Sinamantala ni Lies ang pagkakataon na magpakilala at lahat ay nagulat na makita ang sinaunang Diyos sa roon. Ipinaliwanag niya na lalahok siya sa laro ngunit siniguro sa kanila na kakampi siya sa panig ng mga tao at sa puntong iyon, lumitaw ang maliit na nilalang at binati ang lahat at nagpakilala at sinabi nitong ang pangalan niya ay Mip at naninirahan siya sa mga teritoryo ng Titan God at dahil oras na, ay wala nang dakila ang maaaring mag-sign up para sa larong iyon. Kaya't sa pagtatapos ng pag-register ay may kabuuang 18 kalahok at isa sa kanila ang nagsimulang mag-record upang ang laro ay may broadcast sa natitirang bahagi ng mundo. Pinapanood ni Miranda ang broadcast, umaasa na kayang tuparin ni Faye ang misyon ng sangkatauhan at ang manalo sa mga laro ng mga Diyos. Ipinaalam ni Mip na ibibigay niya ang mga instruction sa laro at paalala ng isang lalaki na gusto ng Titan God ang mga larong labanan. Pagkatapos ay sinuri ng isang babae ang sinaunang mga laro laban sa Diyos na iyon, napagtanto na sa bilang ng mga kalahok ay mayroon silang 14% na tsansang manalo. Buhay ang pag-asa ng lalaki dahil tataas ang kanilang tsansa sa isang laro ng labanan kasama si Lies sa kanilang panig, gayunpaman ay binalaan ni Mip na pagod na ang Titan sa mga larong labanan, kaya ito ay magiging isang laro ng hide and seek sa mga Diyos at isang laro na hindi pa naririnig ng marami sa mga kalahok hanggang noon. Tinanong ni Faye kung ito ba ay katulad ng normal na laro ng hide and seek na magaganap sa loob ng lugar ng mga gusali at kinumpirma ito ni Mip, nilinaw na bawal lumabas sa lugar ng liwanag at gayunpaman, hindi tulad ng normal na laro ng hide and seek ay maaari silang matalo kahit hindi natag. Kaya't tinapos ni Mip ang pagpapaliwanag ng mga tuntunin ng laro nang hindi ibinubunyag ang ibang paraan para matalo at nang hindi sinasabi sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin para manalo. Sa kasamaang palad ay mayroon lamang silang 5 minuto para tumakas, ngunit nagiging walang pasensya na ang Titan habang naghihintay sa oras na lumipas at sinimulan ang laro bago pa man sila magkaroon ng mga minuto para tumakbo. Pabalik sa kasalukuyan, nahihirapan ang mga kalahok na makatakas mula sa Titan na humahabol sa kanila ng mabilis, kaya't kumalat silang lahat at sinusubukan na magtago sa mga anino ng mga gusali sa paligid. Iniwan sila ng 4 pang manlalaro kasama sina Faye at Lies kasama si Asa at nagmungkahi ang isa sa kanila na magtago sila sa loob ng mga gusali dahil kahit ito ay isang laro ng pagtatago, mas ligtas na magtago doon at naisip ni Asa na magandang ideya ito at nagsimulang magtungo sa pasukan ng isang gusali, at sila ay napalayo sa grupo. Nang hilingin ni Faye kay Asa na maghintay at ipinaliwanag na tila hindi magandang ideya iyon dahil alam ng Diyos ang kanilang humigit kumulang na lokasyon sa sandaling iyon, lumitaw ang Titan at nagtungo sa babae na wala man lang oras para subukang tumakbo. Inakala ng lahat na si Asa ay diskwalipikado na sa laro, ngunit sa halip ay nanatili siya sa elemento at ang kanyang katawan ay naging pula na nagsimulang maglabas ng kanyang mahika na hangin ng kusa at umaatake sa kanyang grupo. Agad na napagtanto ni Faye na ang mga manlalaro na nahuli ng Diyos ay nagiging kakampi niya, isa sa mga tuntunin na itinago ni Mip at sinabihan ni Asa ang lahat na tumakas, ngunit dahil kumikilos ang kanyang katawan ng mag-isa, hindi sinasadyang natamaan niya ang 3 manlalaro na nakasandal sa pader. Sinamantala ni Titan ang sandali para matapakan ang isa sa kanila, ngunit sa paggawa nito ang iba pang 2 katabi ay agad na naging kakampi ng Diyos, kahit na hindi sila nadampian kaya tumakbo sina Lies at Faye dahil sila na lang ang natitirang malapit at malinaw na hindi naligtas ang lugar na iyon. Hinabol sila ng Titan nang bigla itong magbago ng isip at naghahabol sa ibang target, ngunit lumitaw si Asa para ipagpatuloy ang paghabol at habang tumakas, napansin ni Faye na sa loob lang ng ilang segundo, ang laro ay mula sa 18 laban sa isa, naging 14 at 5, at kung mahuhuli rin ang iba, magiging 17 sa panig ng Diyos laban sa 2. Napansin din ng lalaki na kalahati lang ng katawan ni Asa ang naging pula, nangangahulugang hindi siya ganap na nawala sa laro at sa isang tingin pa lang kay Lies,
naintindihan ng kanyang kasama kung ano ang iniisip niya. Binilisan nila ang takbo upang makaiwas kay Asa at inatake ang babae gamit ang isang basurahan na tinatakpan ang kanyang katawan, para pigilan siyang maglabas ng kanyang mahika na hangin. Pagkatapos ay hinawakan ni Lies si Asa na nagdulot sa babae na bumalik sa panig ng mga tao dahil natuklasan nila ang pangalawang nakatago na tuntunin na nagpapahintulot sa kanila na mabawi ang mga nawalang manlalaro. Muling nakita ni Titan ang tatlo bilang pangunahing target at ipinagpatuloy ang paghabol sa kanila at para sa kaligtasan, hiniling ni Faye kay Asa na magtago sa isang lugar at iniwan lang siya at si Lies para tumakas mula sa Diyos, kaya't muling tumakbo ang dalawa at napansin ni Lies na tumatakbo lang sila ngunit hindi pa rin nila alam kung paano manalo. Naalala rin ni Faye na sinabi ni Mip na maaari silang matalo kahit hindi mahuli, kaya kailangan nilang malaman ang kondisyon para manalo sa lalong madaling panahon at habang iniisip ito ng dalawa ng sabay, napansin ni Lies na magkapareho sila ng pag-iisip at seryoso si Faye sa paglalaro ng laro. Kinumpirma ng lalaki at sinabing talagang nakaka-excite ang laro, at ang sinaunang Diyosa ay masaya at sinabi na kapag sineseryoso ng mga tao ang mga laro laban sa mga Diyos, nagiging mas masaya ito na nagpapaalala kay Faye sa babae mula sa kanyang nakaraan na nagsabing ang mga laro ay para sa kasiyahan. Gayunpaman sa kabila ng pagiging exciting ng laro ay nais pa rin ni Faye na matuklasan ang kondisyon para manalo, patuloy silang tumakbo hanggang sa sila ay napalibutan ng iba pang 15 manlalaro na nahuli at sa madaling salita, tanging sina Faye, Lies at Asa na lamang ang natitira sa koponan ng mga tao na may kabuuang 3 at 16 na kasama na ang Titan. Tumakas sila papasok sa isang gusali, at pinutol ng Diyosa ang koneksyon nito sa kalapit na gusali upang pigilan ang mga kakampi ng Titan na sundan sila at nakakuha sila ng ilang segundo, gayunpaman parating na din ang Diyos at kailangan pa rin nilang alamin kung paano manalo. Sa pagmumuni-muni, napagtanto ni Faye na kailangan nilang paikutan ang mga manlalaro sa magkabilang panig, sa wakas ay nalutas ang lahat ng nakatagong mga tuntunin ng larong iyon na isang halo ng pagtatago, at iba pang laro na hindi na kailangang banggitin dahil agad itong naintindihan ni Lies kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Kaya alam na kung ano ang kailangan nilang gawin para manalo at naghiwalay ang dalawa, si Lies ang naatasan na tuksohin ang iba pang mga manlalaro palabas ng gusali habang nagpasya si Faye na umakyat sa bubong. Habang isinasagawa nila ang plano ay winasak ng Titan God ang lahat ng mga gusaling nakapalibot at napagtanto ni Faye na plano nitong mag-checkmate sa laro at umaasa siyang maisakatuparan nila ang plano sa oras. Pagkarating niya sa bubong, tinapos ng Titan ang pagwasak sa nakapalibot na mga gusali at tinungo ang natatanging natitira kung saan naroon si Faye upang wakasan ang laro sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, kaya't tinamaan ng Diyos si Faye na nagdulot sa iba pang mga manlalaro na manghina sa pagkakaroon ng isang manlalaro na kulang sa koponan ng tao. Gayunpaman ay salungat sa iniisip ng lahat, na natili sa parehong koponan ang lalaki salamat sa kanyang kapangyarihang hindi mamatay, dahil ang kanyang arise ay talagang paborito ng Diyos, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas mula sa tuntunin ng pagtatago na iyon ng laro. Ngunit sa ngayon ang laro ay 16 at ito'y laban sa 3 at gayunpaman, sinabi ni Faye sa Titan na hindi tulad ng iniisip niya na malapit na itong magbago, dahil ang nakatagong laro sa tagwa na iyon ay pagbabaligtad kaya't ipinaliwanag ng lalaki sa kanila ang buong laro. Napagtanto ni Faye na ang lungsod ay sumisimbolo sa isang board at sila ang mga pyesa. Ang koponan ng Diyos ang unang naglalaro at kumukuha ng mga pyesa para sa kanilang sarili, na nangyayari kapag may tao na natag. Pagkatapos ay naglalaro ang mga tao at nagagawa nilang ibalik ang mga manlalaro sa koponan ng tao, na parang ang pyesa ay binabaligtad at dagdag pa ang reverse ay isang laro na natatapos kapag puno na ang board at wala nang posibleng galaw, at sa senaryong iyon ito ay kapag nasira na ang lahat ng gusali na kung saan ang nanalo ay kung sino man ang may mas maraming pyesa sa board. Bukod dito ay ipinaliwanag ni Faye na nang ang isang lalaki ay natag ng Titan at ang dalawa pang iba ay nagbago rin ng koponan kahit hindi natag. Ito ay dahil sila ay itinapon laban sa pader sa paraang sila ay naka-align, na ayon sa mga tuntunin ng reverse ay magbabaligtad sa kanila sa kabilang koponan. Pagkatapos, inihayag ng lalaki na ang kanyang layunin ay upang ilihis ang atensyon ng Titan para kay Lies at Asa na kumilos at sa sandaling iyon, lumabas mula sa pagtatago ang mga babae at itinapon ni Asa ang 7 kalahok laban sa pader, na iniiwan silang naka-align tulad ng dati. Pagkatapos ay hinawakan nila ang 2 tao na nagdulot sa lahat sa mga hanay na magbaligtad,
binago ang iskor sa 10 tao laban sa koponan ng Diyos na sa tamang oras para sa huling gusali na ganap na bumagsak at sa gayon, nagtapos ang laro na may mga tao bilang mga nanalo na tinanggap ng Titan God ang kanyang pagkatalo. Nang matapos ang laro, bumalik ang lahat sa mundo ng tao at ipinagdiwang ni Miranda ang tagumpay dahil 35 araw na mula nang huling manalo ang sangkatauhan laban sa mga Diyos, na ginagawa ang laro ng hide and seek na may pinakamataas na viewership sa mundo. Nagpasalamat siya kay Faye sa pagbibigay sa kanila ng tagumpay na iyon at tinanong kung paano ito para sa kanya na makipagtulungan sa dating Diyosa, dahil ang dalawa ay napakasabay sa punto na hindi sila mukhang bagong form na duo. Sinabi ni Faye na kahanga-hanga kung paano sila nagkaunawaan sa isang sulyap lamang at nagkomento na tunay na kahanga-hanga ang dating Diyosa, na para bang iyon ang dahilan ng resulta ng kanilang teamwork. Sinabi ni Randiz na hindi niya iniisip na nangyari iyon dahil siya ay dating Diyosa, kundi dahil sa pagtutulungan nila ni Lies at binanggit din niya na dati na naglalaro mag-isa ang dating Diyosa bago niya nakilala, na nagpapaalala sa lalaki sa kanyang nakaraan kung saan siya rin ay naglalaro mag-isa. Patuloy na sinabi ni Miranda na kahit noon ay napakalakas na ni Lies at wala siyang katunggali, ngunit ngayon dahil magkatuwang na sila, maaari nang tuparin ni Faye ang kanyang pangarap na talunin ang laro ng mga Diyos at manalo ng anumang premyo na nais niya. Pagkatapos nito ay pumunta si Faye sa kwarto ni Lies kung saan niya nakita ang dating Diyosa na pinapanood ang mga recording ng laro ng hide and seek sa ika-4 na pagkakataon, upang suriin kung ano ang maaari nilang ginawa ng iba. Napagdesisyonan ni Lies na gamitin ang oras na iyon upang alamin kung ano ang nais makamit ni Faye sa pagtalo sa laro at pagkatapos ng lahat, nais niyang maging ganap na Diyosa muli, ngunit hindi pa niya nasasabi sa kanya kung ano ang gusto niyang premyo. Kaya't ipinaliwanag ng lalaki na gusto niyang mahanap ang isang tao na kasama niyang naglaro noong bata pa siya, na nagturo sa kanya ng lahat tungkol sa mga laro at inilahad ni Faye na kahit palagi siyang natatalo sa lahat ng laro, tinanggap ng babae ang lahat ng kanyang hamon ng may ngiti na hanggang sa isang araw ay umalis siya na nangakong magkikita silang muli at mula noon, nais niyang makita ulit ang taong iyon para magpasalamat. Dahil siya ang dahilan kung bakit narating niya ang kanyang kasalukuyang estado, nakita ni Lies na kawili-wili ang kahilingan ni Faye ngunit nagtanong kung may iba pa siyang pahiwatig maliban sa katotohanang dati silang naglalaro, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya alam ang pangalan nito at hindi niya maalala ang mukha o boses ng babae. Ang tanging naaalala niya ay ang babae ay may pulang buhok na katulad ni Lies at nabanggit ni Faye na nang makilala niya ang dating Diyosa, na itanong niya kung may kaugnayan ba ang dalawa, ngunit naalala ni Lies na siya ay nakulong sa yelo ng 3,000 taon. Gayunpaman, kahit hindi niya kilala ang babae ay umaasa si Lies na matutupad ni Faye ang kanyang kahilingan na mahanap siya, kaya naman naisip ni Faye na ang pagkakatagpo ng isang taong napakakatulad sa hinahanap niya ay maaaring itinadhana at ngayon, sila ay magkatuwang at lalaban para talunin ang laro ng mga Diyos. At dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, antabayanan po ninyo sa susunod na linggo ang bago nitong episode.